Diyan na lang ako nag-aasa sa dagat. Paano na ang paghanap buhay kung wala na? Isa si Berto sa mga mangingisda sa San Miguel Bay sa bahagi ng Calabanga, Camarines Sur. Nangangamba sila sa maaaring idulot ng itatayong offshore windmill project malapit sa kanilang komunidad. Ang San Miguel Bay Offshore Wind Project ay bahagi ng revised Philippine Energy Plan ng Marcos Jr. Administration. Pangungunahan nito ng Danish renewable energy firm na Copenhagen Infrastructure Partners o CIP at ASEAN Corporation, isang energy company sa ilalim ng Ayala Group. Sasakupin nito ang 23,307 hectares ng offshore area sa San Miguel Bay. Meron po silang pinadalang barge para po kumuha ng mga samples, tapos may nagdidig para malaman daw kano kalalim ng buhangin na walang pwedeng lumapit. Pag may mga mangingisda na mag-a-attempt, hindi nila pinapalapit. Ang mga tao dito, ang inaasahan dagat. Kahit anong puring mangingisda dito, siguro walang mahuhuli na. Kasi pag hinukay ang ilalim, laso ng ilalim, no, toxic. Mamamatay ang isda. Ano pong darating dito sa amin? Pero hindi lang pangisdaan ang maaapektuhan ng proyekto. Nag-aalok rin daw ang CIP ng land reservation agreements sa mga magsasaka sa Barangay Belen sa Calabanga. Sa mga sakahang ito itatayo ang warehouse at temporary shelter para sa mga manggagawa at access road para sa proyekto. Sa ilalim ng kasunduan, sa halagang 20,000 pesos lang kada magsasaka, hinihingi ng CIP ang special power of attorney nila kasama ang free, open at unimpeded access sa mga sakahan para sa pagpaplano ng proyekto. Magbibigay din daw ng trabaho ang CIP sa kasagsagan ng pagtatayo ng proyekto. Pero pangamba nila, Ang sinasagot nila sa amin is livelihood ang maitutulong sa mga nasa community. Walang specific anong klaseng livelihood na ibibigay. anila, hindi matatapos ang perwisyo sa kanilang sakahan at pangisdaan kapag natapos ang proyekto. Sirang pangisdaan sa paligid ng wind turbines ang iiwanan nitong bakas sa San Miguel Bay. Habang ang mga sakahang malapit dito, maraming magiging tambak. Ayon sa Camarines Sur Local Government Unit, target na masimulan ng proyekto sa third quarter ng 2028. Hindi naman daw tutol ang mga residente ng Calabanga sa renewable energy. Pero anila, dapat alamin muna ang epekto ng pagpapatupad ng mga proyektong gaya nito sa kanilang kabuhayan at sa kalikasan. At higit sa lahat, dapat tanungin, sino ang tunay na makikinabang, ang mga residente o mga dayuhan at malalaking negosyante? Kailangan talaga magkaisa kami, magkabigkis. Mapoprotesta kami hanggang kaya namin. Lalaban talaga kami. Pagtatanggol namin ang SMB. Ito si Joseph Gloria kasama ang Baretang Bicolnon, nag-uulat para sa Alam.